May milyon siya, isang marangyang mansyon at isang buhay na tila perpekto. Isa lang siyang kasambahay. Ngunit nang makita niya itong nakayuko sa isang sulok, palihim na kumakain ng tira-tira na may tinging puno ng desperasyon, may kung anong nabasag sa kalooban niya. Kailangan niya ng mga kasagutan at ang natuklasan niya nung gabing iyon ay magbabago sa buhay nilang dalawa magpakailanman. Hindi planado ni Ricardo Soriano na umuwi sa ganoong oras. Maagang natapos ang business meeting niya at sa halip na magpasundo sa driver, pinili niyang magmaneho mag-isa. Gusto niyang magmuni-muni tungkol sa mga pangyayari sa nakaraang mga buwan. Malapit na sa hating gabi nang iparada niya ang sasakyan sa garahe ng kanyang estate. Tahimik ang bahay, sobrang tahimik. Malamang ay natutulog na si Carmen, ang kanyang asawa, sa kwarto nila sa itaas. Pati na rin ang mga bata, lahat ay mukhang normal, inaasahan, kontrolado. Pumasok siya sa gilid ng bahay, yung pinto na diretsyo sa kusina. Ayaw niyang gambalain ang pamilya sa pag-akyat sa pangunahing hagdanan. Doon niya narinig ang isang tunog, mahina lang, parang may pilit na hindi nagpaparamdam. Tumigil siya, alerto ang katawan. May nanloloob ba? Mataas ang seguridad ng mansyon, pero walang sistemang perpekto. Mabilis ang tibok ng puso niya habang dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kusina. Bahagyang bukas ang pinto, may mahinang liwanag na tumatagos mula sa loob. Maingat niya itong itinulak. At nandoon siya, si Teresa. Tahimik na nakaupo sa sahig, nakatago sa pagitan ng ref at cabinet, sa lugar na hindi mo mapapansin kung hindi mo talaga titingnan. May hawak siyang plato sa kandungan at dahan-dahang kumakain gamit ang kamay. Tira-tira, malamig na manok, matigas na kanin, tahimik siyang ngumungguya, nakatitig sa pagkain na para bang kayamanang natagpuan. Tumigil si Ricardo sa may pintuan. Tumingin si Teresa at nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, may ekspresyon sa mukha niya, parang pagkilala, ngunit agad ding nawala. Halos mabitawan niya ang plato sa pagkabigla. Nahulog ang tinidor sa sahig, isang malakas na tunog sa katahimikan ng gabi. Mr. Ricardo, nanginginig ang boses niya sa takot. Hindi ko po alam na andyan na kayo. Ako po ay... Tinangkang itago ni Teresa ang plato sa likod, pero nakita na ni Ricardo ang lahat. Halata ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi ito simpleng kaba, ito ay pagyanig ng isang taong matagal nang hindi nakakakain ng maayos. Teresa, lumapit si Ricardo sa kusina, malumanay ang tinig. Ayos lang, hindi mo kailangang magtago. Pasensya na po, sir, mabilis niyang sagot. Alam kong hindi na dapat ako kumakain ngayon. Natapos ko na po ang paglilinis at paalis na rin sana. Pero nabitin ang boses niya, bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Huwag niyo po akong tanggalin. Kailangan ko po ang trabahong ito, higit pa sa lahat. Sumakit ang dibdib ni Ricardo. 4 na buwan nang nagtatrabaho si Teresa sa kanilang bahay, laging tahimik, masipag. Maaga dumarating, late umuuwi, hindi kailanman humihingi ng kahit ano. Bihira niya itong makausap. Si Carmen, ang namamahala sa bahay, nagbibigay ng mga tagubilin at nag-aasikaso ng lahat. Pero ngayon, habang pinagmamasdan ng babaeng ito na nakayuko sa sahig, kumakain ng tira-tira sa isang platong malamig, napagtanto niyang hindi niya ito kailanman tunay na nakita. Hindi ka matatanggal, mahinahon niyang sabi habang lumalapit. Pero kailangan kong maintindihan, bakit ka palihim na kumakain? Kung nagugutom ka, pwede ka namang kumain. Pinunasan ni Teresa ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kamay, pilit na kinakalma ang sarili. Ayoko pong makasagabal, sir, sabi po ni Mrs. Carmen. Maaari lang akong kumain sa lunch break ko. Pagkatapos ng 6:00, para lang po sa pamilya ang kusina. Naramdaman ni Ricardo ang galit, hindi kay Teresa kundi sa sarili niya, kay Carmen, sa kawalang katarungan ng lahat.
Nagtatrabaho ka hanggang alas 8. Ibig mong sabihin, 2 oras kang walang kinakain? Yumuko si Teresa. Kumakain naman po ako sa bahay, sir. Ayos lang po. Pero halatang hindi iyon totoo. Payat ang katawan niya. Maluwag ang damit na tila hindi nakasya. Tiningnan ni Ricardo ang plato sa kamay niya. Mga tira lang na dapat sana'y itatapon. Umupo ka rito, sabi niya. Tinuturo ang silya sa mesa. Sige na. Sir, ako po. Teresa, umupo ka. Sumunod siya na upo sa gilid ng upuan na para bang inaasahang papagalitan. Lumapit si Ricardo sa refrigerator at binuksan ito. Sa loob ay may ilang maayos na nakaayos na lalagyan. Dumaan ang kusinero ng mas maaga sa linggong iyon, iniwan ng maraming bagong lutong pagkain. Kumuha siya ng isang tray ng lasagna, inilipat sa plato at inilagay sa microwave upang painitin. Nang ilapag niya ang mainit na pagkain sa harap ni Teresa, nanlaki ang mga mata nito sa hindi makapaniwala. Sir, hindi niyo po kailangang gawin ito para sa akin, bulong niya. Kailangan, mahina ang sagot ni Ricardo, kumain ka. Nanginginig pa rin ng mga kamay ni Teresa habang kinukuha ang tinidor. Dahan-dahan siyang nagsimulang kumain, parang hindi pa rin matanggap ng isipan niya na totoo ang nangyayari. Umupo si Ricardo sa tabi niya, tahimik. Pinanood lang niya ito. Kumain si Teresa na parang tunay na nakaranas ng gutom. Hindi yung gutom dahil lang sa hindi nakapag-lunch, kundi yung malalim at masakit na gutom na naiipon sa loob ng ilang araw. Bawat subo ay mabagal at maingat na para bang mawawala ang pagkain kung hindi niya agad ito ubusin. Teresa, malumanay na sabi ni Ricardo at naghintay na lumunok siya bago nagpatuloy. Kailan ang huling beses na nakakain ka ng maayos? Tumigil si Teresa sa pagkilos na puno ng luha ang mga mata niya. Kumakain naman po ako araw-araw, sir. Hindi iyon ang tanong ko, marahang sabi ni Ricardo. Kailan ka huling kumain hanggang mabusog ka? Tumahimik ang paligid. Ibinaba ni Teresa ang tinidor, hindi na kayang pigilan ang sarili. Bumagsak ang luha sa mukha niya habang tinakpan niya ito ng mga kamay. Nanginginig ang mga balikat. Pasensya na po, sir, hikbi niya. Ayokong malaman ng iba, ayokong makaabala na pangiwi si Ricardo sa sakit na naramdaman. Teresa, tingnan mo ako, utos niya. Dahan-dahang inalis ni Teresa ang kamay sa mukha, namumula ang mga mata. Wala kang ginagawang mali, patuloy ni Ricardo, pero kailangan kong malaman ang totoo. Nahihirapan ka ba? Nag-atubili siya, kinagat ang labi at dahan-dahang tumango. May mga anak ka ba? Opo sir, 3. Mga babae? Saglit na ipinikit ni Ricardo ang mga mata. 3 batang babae. At ang ina nila palihim na kumakain ng tira-tira sa sahig ng kusina. Ilang taon na sila? 8, 6 at 4 po, mahinang sagot niya. At ang ama nila? Muling tumungo si Teresa. Umalis po siya, ilang buwan na ang nakalipas. Dinala lahat, pati ang kaunting ipon namin. Bumuhos ang galit kay Ricardo. Isang lalaking iniwan ng asawa at mga anak, anong klaseng tao ang kayang gumawa niyon? Teresa, mahinang tanong niya, bakit hindi ka nagsabi? Bakit hindi ka humingi ng tulong? Kasi nahihiya po ako. Halos di marinig ang sagot niya. Nahihiya akong manghingi ng tulong. Nahihiya akong hindi ko maibigay sa mga anak ko ang pagkain na nararapat sa kanila. Huminga ng malalim si Ricardo, pilit pinapanatili ang kanyang composure. Saan ka nakatira? Sa East Zone po. 2 beses po akong sumasakay ng bus papunta rito. Dito ka lang ba nagtatrabaho? Sandali siyang tumigil bago sumagot. Hindi po, sir. Nagtatrabaho rin po ako sa 4 na bahay. Isa tuwing Lunes at Miyerkules ng umaga, isa tuwing Martes at Huwebes ng umaga, isa buong araw ng Biyernes, at dito po tuwing hapon, Lunes hanggang Biyernes. Mabilis na kinuwenta ni Ricardo. Halos araw-araw nagtatrabaho si Teresa, paikot-ikot sa lungsod, halos hindi sapat ang kita para mapakain ang pamilya. Ang mga anak mo, sino ang nag-aalaga sa kanila habang wala ka? Yung panganay po, sir, mahina niyang tugon. Inaalagaan niya ang mga kapatid niya. Matalino po siya, responsable.
Isang 8 taong gulang na bata ang nag-aalaga sa 2 mas nakababatang kapatid. Napakabigat sa damdamin ni Ricardo. Napakuyom ang kanyang mga kamao sa galit at kawalang laban. Teresa, maring sabi ni Ricardo, tapusin mo ang pagkain mo at pakinggan mo ako. Napatingin si Teresa gulat sa tono niya. Mula ngayon, kakain ka ng maayos dito araw-araw, hindi tira-tira, tunay na pagkain, at mag-uuwi ka rin para sa mga anak mo. Naiintindihan mo ba? Sir, hindi ko po matatanggap yan. Si Mrs. Carmen. Ako na ang bahala kay Carmen, putol ni Ricardo. Hindi mo na kailangang mag-alala sa kanya. Muling tumulo ang luha ni Teresa pero ngayon iba na, mga luha ng ginhawa. Maraming salamat po, sir. Talagang salamat po. Mas magtatrabaho pa po ako. Nangangako ako. Gagawin ko ang lahat ng gusto nyo. Mahigit pa sa sapat ang ginagawa mo, mahinang sabi ni Ricardo. Tumayo siya, binuksan ang pantry at nagsimulang mag-empake ng pagkain, kanin, beans, karne, gulay, isa-isang maingat na inilagay sa mga lalagyan. Dalhin mo ito para sa mga anak mo ngayong gabi. Bukas, pag-uusapan pa natin ang lahat. Tinitigan ni Teresa ang mga lalagyan, nanginginig ang katawan. At tuluyang bumigay, umiyak ng malakas. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa ginhawang hatid ng taong matagal nang may pasan na hindi kayang buhatin mag-isa. Sa wakas, may nakakita na sa kanya, hindi lang bilang kasambahay o bilang isang tahimik na presensya sa likod ng buhay ng iba, kundi bilang isang taong nasasaktan. Walang masyadong sinabi si Ricardo. Ipinatong lang niya ang isang banayad na kamay sa balikat ni Teresa. Isang tahimik na kilos na nagsabi ng higit pa sa anumang salita. Nang gabing iyon, lumabas si Teresa sa bahay na may dalang mga bag ng pagkain, basa pa ang mga mata pero mas magaan na ang puso. Naiwan si Ricardo, mag-isa sa kusina, naupo sa parehong upuan kung saan kanina lang siya nakaupo. Tinitigan niya ang sulok kung saan ito nakayuko, tahimik na kumakain. Hindi maalis sa isip niya ang imaheng iyon. Doon mismo, nangako si Ricardo sa sarili. Aalamin niya ang lahat tungkol sa kalagayan ni Teresa at gagawa siya ng paraan upang tumulong dahil walang sino man ang dapat magutom, lalo na ang isang taong nagsusumikap gaya niya. Isang taong patuloy na lumalaban kahit paulit-ulit siyang binabagsak ng buhay. Magbabago ang buhay niya, sisiguraduhin yon ni Ricardo. Kinabukasan, nagising si Ricardo bago pa sumikat ang araw. Hindi siya nakatulog kahit isang minuto. Paulit-ulit na bumabalik sa alaala niya ang imahe ni Teresa sa sahig ng kusina. Habang natutulog pa si Carmen, bumaba na siya para mag-almusal. Gaya ng dati, abala na si Teresa. Nililinis ang sala, inaayos ang mga unan, pinupunasan ang mga istante, maingat na kinikintab ang mga ibabaw. Nang mapansin siya ni Teresa, agad itong tumigil. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga, Teresa. Pinilit ngumiti ni Ricardo. Nagustuhan ba ng mga anak mo ang pagkain? Muling kumislap ang mukha ni Teresa sa tuwang hindi pa niya nakikita kailanman. Gustong-gusto po nila, sir. Sobrang saya po nila. Matagal na po mula nang huli silang makakain ng ganong klaseng pagkain. Muling kinurot ang puso ni Ricardo. Masaya ako. At ngayong araw, bago ka umalis, magpapabaon ulit ako para sa kanila. Sir, hindi ko na po alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Hindi mo kailangang magpasalamat, sagot niya. Gusto ko lang siguraduhing maayos kayo ng mga anak mo. Tahimik na tumungo si Teresa, kitang-kita ang paggalang sa kanyang kilos at nagpatuloy sa gawaing bahay. Pero napansin ni Ricardo ang isang pagbabago sa kanya. Payat pa rin siya, halatang pagod, pero may bago, isang ningning sa mga mata, parang nabawasan ang bigat na pasan niya sa balikat. Bumaba si Carmen, bandang 9:00, perpekto pa rin ang itsura. Ayos ang buhok, flawless ang makeup, at ang buong presensya niya ay tila kontrolado ang lahat. Magandang umaga, bati niya sabay halik kay Ricardo sa pisngi bago umupo sa mesa.
Teresa, dalhin mo ang kape ko. Lumabas si Teresa, dala ang tray, sariwang kape, toast, prutas, maayos na inilapag sa mesa bago tahimik na bumalik sa kusina. Naghintay si Ricardo hanggang wala na si Teresa sa paligid. Carmen, kailangan nating mag-usap tungkol kay Teresa. Si Teresa, bakit naman? May mabigat siyang pinagdadaanan. Umuwi ako kagabi at nadatnan ko siyang palihim na kumakain ng tira-tira sa kusina. Napatigil si Carmen habang naglalagay ng butter sa tinapay. Palihim, bakit niya naman gagawin yon? Dahil sabi niya hindi mo siya pinapayagang kumain pagkatapos ng 6:00. Namula ang pisngi ni Carmen. Ricardo, hindi naman ganon. Naglagay lang ako ng konting patakaran. Kailangang malinis at maayos ang kusina. Maayos? Tumalim ang boses ni Ricardo. Carmen, hanggang 8:00 siya nagtatrabaho dito. Seryoso ka bang dapat siyang magutom ng 2 oras para lang manatiling maayos ang kusina? Pwede naman siyang kumain sa bahay nila, sagot ni Carmen, tila napoprotektahan ang sarili. May 3 siyang anak, iniwan sila ng asawa niya na walang kahit ano. 5 bahay ang nililinis niya para lang mabuhay. Ramdam ni Ricardo ang galit na unti-unting bumabalot sa kanya. Mas mahalaga ba talaga ang kalinisan ng kusina kaysa sa dignidad ng isang tao? Ibinagsak ni Carmen ang kutsilyo sa plato. Kalabog, tumunog sa katahimikan. Huwag mong sigawan ako. Hindi ko alam ang mga bagay na yan, hindi naman niya sinabi sa akin. Hindi niya sinabi kasi nahihiya siya, kasi natatakot siya, kasi desperado siya na manatili sa trabahong ito. Nagyakap ng braso si Carmen, tila depensibo. Ano gusto mong gawin ko? Gusto kong tratuhin mo siya bilang tao, hayaan mo siyang kumain kapag gutom siya, at siguro, kahit kaunti lang, magpakita ka ng malasakit. Napakunot noo si Carmen, malamig ang tinig. Binabayaran naman natin siya. Hindi natin responsibilidad ang lahat ng problema ng mundo. Kalma pero matatag ang boses ni Ricardo. Hindi ko sinasabing sagipin mo ang buong mundo. Isa lang ang hinihiling ko, ang magkaroon ka ng malasakit sa isang tao. Isang taong nagtatrabaho sa bahay natin. Isang taong sumusunod sa lahat ng utos, walang reklamo. Isang taong halos hindi na makatawid. Pinapalaki mo lang ito, sagot ni Carmen. Talaga? Yumuko si Ricardo, seryoso ang mga mata. Kumakain siya sa sahig, Carmen. Sa malamig na sahig ng kusina. Tira-tira ng hapunan natin. Wala ba yang ibig sabihin para sa'yo? Tumahimik ang buong silid na palingon si Carmen, hindi makatingin sa kanya. Sige, mahinang sabi niya, kung ganyan nga kalala, baka pwede tayong magbigay ng food basket o kung anuman. Pero hindi lang tayo basta. Hindi sapat ang isang food basket, Carmen. Ang kailangan niya ay tunay na suporta. Punong-puno ng sarkasmo ang boses ni Carmen. Anong gusto mong gawin? Amponin natin siya pati ang 3 niyang anak? Napakagat si Ricardo sa panga. Pilit nilulunok ang galit. Hindi. Ang hinihingi ko lang ay kaunting empatiya. May empatiya ako, mariing sagot ni Carmen, pero alam ko rin kung kailan kailangang magtakda ng hangganan. Hindi tayo pwedeng personal na ma-involve sa buhay ng mga empleyado natin. Empleyado? Carmen, isa siyang tao, isang inang pilit pinapakain ang mga anak niya. At naiintindihan ko iyon, pero hinahayaan mong lamunin ka ng emosyon, halos hindi mo naman siya kilala. Tumayo si Ricardo, hindi mapakali. Hindi ko kailangang makilala siya ng matagal para malaman na may mali. Kapag may taong nahihirapan sa harap natin at kaya nating tumulong, dapat lang na gawin natin iyon. Tumayo rin si Carmen, matalim ang tingin. Kung ganon, tumulong ka, bigyan mo siya ng pagkain, bigyan mo siya ng pera, gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Basta huwag mong asahan na magiging katulad ko ang reaksyon ko sa iyo. Tinitigan siya ni Ricardo. Totoo bang tingin mo'y sobra ang reaksyon ko? Oo, walang pag-aalinlangang sagot ni Carmen. Parang ginagawa mong isang trahedyang hindi pa nakita ng mundo. Maraming naghihirap, Ricardo. Hindi mo sila kayang ayusin lahat. At dahil dyan, dapat tayong lumingon na lang.
Hindi, ibig kong sabihin kailangan natin ng perspektiba. Sa sandaling iyon, lumitaw si Teresa sa may pintuan. Maputla siya, malaki ang mga matang puno ng pag-aalala. Halatang narinig niya ang pagtatalo. "Pasensya na po kung nakagambala ako," mahina niyang sabi. "Gusto ko lang pong ipaalam na sisimulan ko na pong linisin ang mga kwarto." Kita ni Ricardo ang pagkailang sa mukha niya. "Ayos lang, Teresa, sige, magpatuloy ka." Mabilis siyang umakyat, marahang-marahan ang mga yabag. "Ayos." Ngayon narinig na niya lahat, reklamo ni Carmen. Siguradong mahihiya na siya, magiging awkward pa. Tumingin si Ricardo sa hagdan. Baka hindi rin masama na malaman niyang may isang tao dito na talagang may pakialam. "Ricardo naman, ginagawa mo na namang dramang telenovela ito." "Hindi," matigas na sagot niya. "Ginagawa ko lang itong kung ano talaga ito, isang usapin ng pagkatao." Kinuha ni Carmen ang purse niya, padabog. "May meeting ako sa club, sana pagbalik ko, kalmado ka na." Isinara niya ang pinto ng malakas, iniwang mag-isa si Ricardo sa katahimikan, humihinga ng malalim, pilit pinipigilan ang bagyo ng damdamin sa dibdib. Hindi niya inakalang magiging ganito kakupal si Carmen sa ganitong sitwasyon. Umakyat si Ricardo. Nasa guest room si Teresa, tahimik na pinapalitan ang bedsheet. Nang makita siya, tumigil siya agad. "Sir, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya na maging dahilan ng alitan ninyo ni Mrs. Carmen." "Hindi ikaw ang dahilan, Teresa. Hindi mo kasalanan ng pagtatalo. Pero narinig ko, nagtatalo kayo dahil sa akin." Lumapit si Ricardo sa loob at marahang isinara ang pinto. "Pwede ba kitang makausap sandali?" Nagalinlangan siya, tumingin sa may pinto. "Sir, hindi ko po alam kung naaangkop." "Please, gusto ko lang makipag-usap." Maingat siyang naupo sa gilid ng kama, mahigpit ang pagkakakapit ng mga kamay. Umupo si Ricardo sa armchair sa tabi niya, bahagyang yumuko. "Kagabi, sinabi mong 5 bahay ang nililinis mo. Pwede ko bang malaman magkano po ang kinikita mo kada buwan?" Napayuko si Teresa. "Mga 2,000 reais po, lahat-lahat." Mabilis na nagkwenta si Ricardo. 2,000 para sa 4 na katao, kasama na ang renta, pamasahe, kuryente, tubig, pagkain, gamot, lahat. Halos imposibleng pagkasyahin. "At ang renta ninyo? 800 po. So, may natitirang 1,000 at 200 piso. Pamasahe, mga 300 po sa lahat ng biyahe ko. Ibig sabihin, 900 ang natitira. Kuryente, tubig, 200 po mahigit. 700 reais. Yun na lang ang natitira buwan-buwan para sa pagkain, damit, gamit sa eskwela, gamot." Ramdam ni Ricardo ang pagkahilo. "Teresa, may gusto akong ialok sa'yo." Maingat niyang sabi. "Gusto kong dito ka na lang magtrabaho, hindi na sa ibang bahay." Namulat ang mga mata niya sa gulat. "Sir, hindi ko po kaya. Kailangan ko po yung ibang trabaho. Hindi po ako mabubuhay kung ito lang. Alam ko. Kaya sisiguraduhin kong hindi mo na kailangang mag-alala sa pera." Tinitigan niya ito sa mata. "Babayaran kita ng 5,000 reais kada buwan. May full benefits, pamasahe, pagkain, 13th month, bakasyon, lahat legal at nakadokumento. Dito ka lang magtatrabaho, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 5. Walang gabi, walang weekend." Napakurap si Teresa sa gulat. 5,000 reais na may benepisyo, mahigit doble sa kinikita niya habang halos walang pahinga. Bumuka ang bibig niya pero walang lumabas na salita. "At may isa pa," dagdag ni Ricardo, banayad ang tinig. "Araw-araw mag-uuwi ka ng pagkain, hindi tira, bagong luto, masustansya para sa mga anak mo." Tumulumuli ang luha sa pisngi ni Teresa. "Sir, hindi ko po alam kung anong sasabihin. Sobrang laki po nito." "Hindi ito sobra," malumanay na sagot ni Ricardo. "Ito ang pinakamaliit na magagawa ko." "Pero si Senyora Carmen..." "Hayaan mo si Carmen sa akin," matatag niyang sagot. Hindi na napigilan ni Teresa ang sarili. Tumuloy na siya sa pag-iyak, tinakpan ang mukha habang nanginginig ang mga balikat. "Bakit?" hikbi niya. "Bakit ninyo ginagawa ito para sa akin?"
Bakit kayo ganito kabait? May namuong bukol sa lalamunan ni Ricardo. Dahil deserve mo ito, Teresa. Nagsusumikap ka araw-araw, mag-isang binubuhay ang mga anak mo at hindi ka sumusuko kahit gaano kahirap ang buhay. Walang sino man ang dapat lumaban ng mag-isa. Tiningala siya ni Teresa na mamaga ang mga mata. Pero hindi niyo naman po ako kilala. Sapat na ang alam ko, mahina niyang sabi. Alam kong isa kang mabuting tao, isang inang may malasakit, at alam kong hindi mo dapat kinakain ang malamig na tira sa sahig. Huminga ng malalim si Teresa, pilit kinakalma ang sarili. Tinanggap ko na po ang alok ninyo, sir. Nangangako po akong magsisikap. Gagawin ko ang lahat ng kailangan ninyo. Alam kong gagawin mo, bahagyang ngumiti si Ricardo. Pero sa ngayon, umuwi ka na ng maaga. Magpahinga ka, magsama kayo ng mga anak mo. Pero may mga gawain pa po ako. Bukas mo na tapusin, ngayon magpahinga ka. Tumango siya, dahan-dahang tumayo, tila hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng nangyari. Maraming salamat po, Mr. Ricardo, mahinang bulong niya. Binago niyo po ang buhay ko. Nang umalis siya sa silid, natiling nakaupo si Ricardo, tahimik na nag-iisip. Alam niyang magagalit si Carmen kapag nalaman ng lahat. Alam niyang may darating pang pagtatalo. Pero sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, hindi na iyon mahalaga. Ginawa niya kung ano ang tama. Sa mga sumunod na araw, bumisita si Teresa sa bawat bahay na pinagtatrabahuhan upang magpaalam. Hindi iyon naging madali. Si Mrs. Angelina na tinutulungan niya tuwing Lunes at Miyerkules ay nalungkot pero tinanggap ang kanyang paliwanag. Si Mrs. Carmen, hindi ang asawa ni Ricardo, ay halos umiyak, sinabing walang ibang naglilinis gaya niya. Si Mrs. Juanita ay nag-alok ng mas mataas na sahod pero magalang siyang tumanggi. At si Mrs. Rosa, ang pinakamahirap pakisamahan, ay tinawag siyang ingrata at sinarhan siya ng pinto. Bawat paalam ay may halong ginhawa at konsensya. Ginhawa dahil nakatakas siya sa pagod. Konsensya dahil may mga taong umaasa rin sa kanya. Pero sa kaibuturan ng puso niya, alam ni Teresa na ito na ang pagkakataon niyang magsimulang muli, mamuhay, hindi lang makatawid. May mga bagay na mas mahalaga kaysa pasayahin ang lahat. At ang tumulong sa nangangailangan ay isa sa mga iyon. Ang hindi alam ni Teresa ay mas malalim pa pala ang kwento niya kaysa sa iniisip ng lahat. At sa mga darating na araw, may matutuklasan si Ricardo na magpapabago sa lahat. Lumipas ang 3 araw mula nang alukin siya ni Ricardo. Opisyal na niyang iniwan ang ibang trabaho at dito na lang sa mansyon nagtatrabaho. Dumadating siya ng alas 8 ng umaga, umuuwi ng alas 5 at araw-araw may dalang pagkain pa uwi para sa mga anak. Napansin agad ni Ricardo ang pagbabago. Mas maganda ang kutis ni Teresa, magaan ang kilos at may ningning sa kanyang mga mata. Minsan, ngumingiti pa siya, tunay ng ngiti, masaya at buhay. Pero hindi masaya si Carmen. Isang Huwebes ng umaga, nasa opisina si Ricardo nang marinig niya ang malalakas na boses mula sa kusina. Matinis ang galit na tono ni Carmen. Agad siyang bumaba. Nasa lababo si Teresa, mahigpit na hawak ang pamunas. Nanginginig ang mga kamay. Nakatayo si Carmen sa tapat niya, nakapamewang, malamig ang tingin. Anong nangyayari dito? Tanong ni Ricardo. Humarap si Carmen. Ang nangyayari ay hindi ko na kayang tiisin ito. Binago mo na ang buong bahay dahil sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay parang siya na ang may-ari ng bahay, sigaw ni Carmen. Kumakain siya ng kahit anong gusto niya, nag-uuwi ng pagkain araw-araw at umaasta na parang kapantay natin. Tumungo si Teresa sa hiya. Mrs. Carmen, hindi ko po sinasadya. Tahimik ka, putol ni Carmen. Wala pa akong sinasabing pwede kang magsalita. Agad na nag-init ang ulo ni Ricardo. Carmen, ganyan ka ba makipag-usap sa kanya? Ganyan ko siya kakausapin sa bahay ko. Sigaw niya sabay turo kay Teresa. Pinapaspoil mo siya, Ricardo. Sobra-sobra ang binabayad mo. Araw-araw may inuuwi siyang pagkain. Dapat nang tapusin ito. Hindi ito matatapos, malamig ang sagot ni Ricardo.
Oo, matatapos, balik ni Carmen, dahil napagdesisyunan kong tanggalin siya. Sumunod ang nakabibinging katahimikan. Nanlaki ang mata ni Teresa, namutla ang mukha. Mrs. Carmen, pakiusap. Malamig ang boses ni Carmen. Pareho kaming nakatira dito ni Ricardo at may karapatan akong magdesisyon kung sino ang nararapat sa bahay na ito. Ikaw ay tinatanggal na. I-impake mo ang mga gamit mo at umalis ka. Nanginginig ang labi ni Teresa habang muling bumuhos ang luha sa kanyang mga pisngi. Halos hindi niya mahawakan ang tuwalya sa panginginig ng kanyang mga kamay. Pakiusap. Kailangan ko po ang trabahong ito, ang mga anak ko. Ang mga anak mo ay hindi ko responsibilidad, matalim na putol ni Carmen. Bago pa ito makapagsalita muli, lumapit si Ricardo at tumayo sa pagitan nila ni Teresa. Hindi siya aalis. Ano? Napakurap si Carmen sa gulat. Sinasabi mong hindi siya tanggal? Yan mismo ang sinasabi ko, sagot ni Ricardo. Dahil hindi ako sang-ayon sa iyo. Wala kang karapatang magdesisyon ng mag-isa. Meron ako, bahagi rin ng bahay na ito ang akin at nagtatrabaho si Teresa para sa ating dalawa. Wala kang karapatang tanggalin siya nang hindi mo ako kinukonsulta. Napangisi si Carmen mapait. Naiintindihan ko na. Pinagtatanggol mo na naman siya. Napaka-convenient. Sumeryoso ang mukha ni Ricardo. Ano bang ibig mong ipahiwatig? Wala, sagot ni Carmen, pero puno ng laso ng tono niya. Nakakatuwang pagmasdan kung gaano ka naging emosyonal sa isang katulong na halos hindi mo naman kilala. Malinaw ang ibig sabihin niya at kumulo ang dugo ni Ricardo. Carmen, tama na. Lumalampas ka na sa linya. Ako ba? O ikaw? Lumapit si Carmen, galit na galit ang mga mata. Binigyan mo siya ng mas mataas na sweldo, pinapakain mo na parang pamilya at pinoprotektahan mo sa lahat ng pagkakataon. Napakuyom ng kamao si Ricardo. Ang tawag diyan ay empatiya, isang bagay na tila nakalimutan mo na. Empatiya, sigaw ni Carmen. Obsesyon sa katulong ang tawag diyan. Nanatiling nakatayo si Teresa sa tabi ng dingding, patuloy ang pagluha. Nakikita niyang unti-unting nababasag ang isang pagsasama, isang bagay na wala siyang kinalaman pero ngayoy umiikot sa kanya. Huminga ng malalim si Ricardo, pinanatiling kalmado ang tinig. Teresa, umuwi ka na muna. Magpahinga ka ngayong araw. Sir, ayokong makadagdag ng gulo. Wala kang ginagawang masama, malumanay niyang sagot. Umuwi ka, samahan mo ang mga anak mo, magpahinga ka. Nanginginig ang mga kamay ni Teresa habang kinuha ang kanyang bag. Tumingin siya sa kanilang dalawa, humingi ng tawad sa mata at mabilis na umalis. Ilang saglit lang, narinig ang malakas na pagsara ng pinto. Humarap muli si Ricardo kay Carmen, malamig ang boses. Pinaalipusta mo ang isang babae na wala nang wala. Isang inang araw-araw na nakikipaglaban para mapakain ang kanyang mga anak. At sa tingin mo, ayos lang yon? Pulang-pula si Carmen sa galit. Hindi ako proud, galit ako. Nagbago ka mula nang dumating siya sa bahay na ito. Nagbago ako, sagot ni Ricardo, dahil nagising ako. Nabubuhay tayo sa ginhawa, bulag sa paghihirap ng iba. Ikaw na ngayon ang tagapagligtas ng mundo? Hindi, kalmadong sagot ni Ricardo. Ako na ngayon ang taong may konsensya. Dinampot ni Carmen ang kanyang bag, galit na galit. Gusto mong malaman ang iniisip ko? Sa tingin ko in love ka na sa kanya. Nagulat si Ricardo, parang sinampal. Ano? Seryoso ka ba? Ikaw ang sumagot, mariing sabi ni Carmen. Obses na obses ka sa kanya. Pinagtatalunan mo ako dahil sa kanya. Binago mo ang buong takbo ng bahay na ito dahil lang sa isang katulong. Hindi yan normal. Ang dapat na maging normal, anas ni Ricardo, ay ang pagtulong sa nangangailangan, ang pagpapakita ng malasakit. At paano ang hangganan kasi ito, itinuturo niya ang paligid. Sobra na. Ang sobra, sagot ni Ricardo, ay ang lamig ng puso mo, ang kawalan mo ng tunay na malasakit.
Namula ang mukha ni Carmen sa tindi ng galit. Wala akong malasakit. Sumusuporta ako sa 5 charity, Ricardo. Nagdo-donate ako buwan-buwan. Selfish pa rin ako. Madaling magbigay ng pera kung sobra ka sa pera, balik ni Ricardo. Ang mahirap ay ang tunay na tumingin sa tao, sa mata nila, at magmalasakit. Ganun na ba? Ikaw na ang bayani, ako na ang kontrabida? Hindi ito tungkol sa label, Ania. Ito ay tungkol sa pagkilos. At ngayon, ang ginawa mo ay malupit. Dinampot ni Carmen ang susi ng kotse mula sa counter. Doon muna ako sa nanay ko. Kapag tapos ka ng magpakabayani, sana bumalik ka sa realidad. Naglalakad siyang paalis, isinarang muli ang pinto, mas malakas pa kaysa kay Teresa. Naiwang mag-isa si Ricardo sa kusina. Malakas ang tibok ng puso, magulo ang isipan. Tama ba si Carmen? Nasobrahan na ba siya? Hindi. Sa kaibuturan niya, alam ni Ricardo ang totoo. Tumutulong siya sa taong tunay na nangangailangan at karapat dapat tulungan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Teresa. Sumagot ito sa ikatlong ring, nanginginig ang boses. Sir? Teresa, ayos ka lang ba? Pasensya na po, hindi ko po sinasadya na mag-away kayo ni Mrs. Carmen. Wala kang kasalanan. Hindi ikaw ang dahilan ng away. Kami iyon. Pero nangyari yon dahil sa akin. Hindi, banayad niyang tugon. Ikaw lang ang naging mitsa. Matagal nang may apoy sa ilalim. Muling umiyak si Teresa, halos hindi makapagsalita. Baka mas mabuting huwag na lang akong pumasok bukas. Ayokong ako ang maging dahilan ng pagkasira ng pagsasama ninyo. Teresa, makinig ka, matatag na sabi ni Ricardo. Papapasok ka bukas. Ako na ang bahala sa lahat. Magtiwala ka sa akin. Sandaling katahimikan tapos marahang sagot. Sige po, papasok ako. Mabuti at Teresa, opo sir. Ayos lang ba ang mga anak mo? Sa kabilang linya, bahagyang ngumiti si Teresa, marupok pero puno ng pasasalamat. Ayos naman po sila, mahinang sagot ni Teresa. Dahil po sa inyo, nakakakain na sila ng maayos. Sa wakas, pagkatapos ng ilang buwang paghihirap. Pagkababa ng tawag, nanatiling nakaupo si Ricardo sa mesa ng kusina. Tiningnan niya ang paligid, mga makinang na countertop, mamahaling upuan, mga painting sa dingding, at naisip, kailan nga ba ako tumigil sa pagtingin sa mga bagay na tunay na mahalaga? Sa katahimikang yon, gumawa siya ng desisyon, isang desisyong matagal na niyang hindi ginagawa. Kinuha niya ang susi, lumabas ng bahay, at sumakay sa kanyang kotse. Susundan niya si Teresa, malayo ang tirahan ni Teresa. Ang 2 oras niyang biyahe sa bus, tinahak ni Ricardo sa wala pang 40 minuto. Habang papalapit sa lugar, nagbago ang paligid, mga luma at siksikang bahay, baku-bakong daan, mga batang nakayapak at masayang nagtatakbuhan. Nagpark si Ricardo ng ilang kanto ang layo at naglakad. Gusto niyang makita nang hindi nakikita. Ang bahay ni Teresa ay payak, kalawangin ang bakal na gate, kupas ang pintura sa pader, pero malinis, maayos, gaya ng lahat ng hinahawakan niya. Tumayo siya sa kabilang kalsada, eksaktong pagdating ni Teresa. 3 batang babae ang agad tumakbo papalapit, nakabukas ang mga braso. Ang panganay, mga 8 taon, ang bunso, halos sanggol pa. At ang gitna ay mahigpit na humawak sa kanyang kamay. Payat ang mga bata pero malinis. Maayos ang buhok, disente ang kasuotan. Binuksan ni Teresa ang bag at inilabas ang mga lalagyan ng pagkain. Nagsisigawan sa tuwa ang mga bata, tumatalon sa saya. Lumuhod si Teresa, nakangiti habang isa-isang inilalabas ang laman, maingat na hinati sa bawat isa. Tahimik na nanood si Ricardo. Ang ngiti niya, ang pag-aaruga sa mga anak, ang pag-asikaso, kahit sa kaunti. Lumapit ang isang kapitbahay, isang matandang babae, mabait ang mata. Narinig ni Ricardo ang ilang bahagi ng kanilang usapan. Teresa, nabayaran mo ba ang renta ngayong buwan? Opo, salamat sa Diyos, nakangiting sagot ni Teresa.
Nag-aalala ako, sabi ni G. Ademir, papaalisin ka raw kung hindi mo mababayaran. Bumaba ang boses ni Teresa. Natulungan ako ng bagong trabaho ko, pero kanina sinubukan po akong tanggalin ng amo ko. Tanggalin? Bakit? Nag-alinlangan si Teresa dahil tumutulong po sa akin yung lalaki sa bahay at hindi po iyon nagustuhan ng asawa niya. Umiling ang matanda. Hay nako, mayayaman talaga. Lahat na nasa kanila pero hindi pa rin masaya. Bahagyang ngumiti si Teresa. Hindi po si Mr. Ricardo, iba po siya. Iba? Paano? Nakikita niya ako, bulong ni Teresa. Nakikita niya ang pakikipaglaban ko at pinili niyang tumulong. Wala siyang hinihinging kapalit. Napatingin ng matanda, tila nagulat. Bihira yan, Teresa. Napakabihira. Napasinghap si Ricardo. Dahan-dahan siyang tumalikod at bumalik sa kanyang sasakyan habang dala-dala ang eksenang nakita. May kaunti lang siya pero buong dignidad niyang pinanghahawakan ng buhay. Walang luho ang mga anak pero ligtas, malinis at mahal. At ang nakita lang ni Carmen ay isang katulong. Ang naramdaman lang niya ay selos. Pagbalik ni Ricardo, gabi na, mas malamig kaysa dati ang bahay. Wala pa rin si Carmen. Punong-puno ng katahimikan ang bawat sulok. Umakyat siya, binuksan ang laptop at ginawa ang matagal na niyang dapat ginawa. Ipinangalan niya si Teresa sa search bar. Ang lumabas ay mga litrato, lumang-luma. Si Teresa, mas bata, nakangiti sa mga podium, sa mga seremonya, suot ang mga eleganteng bestida, kasama ang mga estudyante, aklat at mga kasamahan. Isang larawan ang agad kumuha ng pansin niya. Professor Teresa Castro receives Educator of the Year Award. Propesora, nag-click siya ng isa pa. Nasa loob ng silid-aralan si Teresa, nakatayo, naka-fold ang braso, nakapalibot ang mga ngiting estudyante. Ang petsa, 8 taon na ang nakaraan. Napaupo si Ricardo, hindi makapaniwala. Nagpatuloy siya sa paghahanap, mga artikulo, journal, conference. Hindi lang siya guro, isa siyang iginagalang na propesora. Tagaturo ng literatura sa isa sa mga pinakaprestihiyosong universidad sa lungsod. At wala siyang kaalam-alam. Nang tingnan niyang muli si Teresa, nagbago ang pananaw. Ang magalang niyang pananalita, ang kaayusan sa bawat gawain, ang katalinuhan sa kilos, lahat ay naroon. Pero hindi niya nakita dati o hindi niya naintindihan. Paano napunta sa ganito ang isang propesor? Bakit siya naging kasambahay, gutom at nag-iisa sa pagpapalaki ng 3 bata? Binuksan niya ang huling larawan at natigilan. Larawan ito ng graduation, nakatayo ang mga estudyante sa hanay, nakangiti sa kamera at sa dulo, sa kanan ay may isang binatang lalaki. Siya iyon. Si Ricardo, iba na ang ayos ng buhok, mas bata ang muka, pero walang duda, isa siya sa mga naging estudyante ni Teresa. Hindi siya nakatulog sa gabing yon. Nakaupo siya sa dilim, tinititigan ang lumang litrato sa laptop. Sa wakas, naliwanagan siya, yung pakiramdam na parang kilala na niya ito mula pa noon, ang tikas sa pananalita, ang tahimik na tapang, lahat ngayon ay malinaw. Professor Teresa Castro, binaluktot ng mundo, binasag ng panahon, kinuha ng buhay ang lahat, pero nanatili siyang mabait, mapagpakumbaba at matatag. Sinara ni Ricardo ang laptop at pabulong na sinabi sa sarili, hindi habang ako'y narito. Pareho pa rin ang mga mata niya, pero ang liwanag doon ay matagal nang nawala. Naisip ni Ricardo na malamang ay nakilala na siya ni Teresa noong unang gabi pa lamang, pero nanahimik ito marahil dahil sa kahihiyan o marahil dahil hindi niya kayang harapin kung sino siya noon. 15 taon na ang nakalipas, estudyante pa si Ricardo sa kursong Business Administration. Kumuha siya ng ilang electives sa humanities, panitikang Brazilian, filosofiya, sosyolohiya. At ngayon, habang tinititigan ng lumang larawan ni Teresa, unti-unting bumalik ang mga alaala. Isa siyang bata at masigasig na propesora, may ningning sa mata tuwing pinag-uusapan ang mga libro. Para sa kanya, hindi lang kwento ang literatura, ito ay pintuan tungo sa pagbabago.
Ginawa niyang maniwala ang mga estudyante na ang edukasyon ay hindi lang tungkol sa diploma o karera, kundi tungkol sa pagbabago ng buhay. Naaalala ni Ricardo ang isang partikular na lecture. Pinag-usapan ni Teresa ang hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan, kung paanong edukasyon ang tanging sandata laban sa kahirapan. Napalalim ang kanyang damdamin noon. Doon nagsimula ang kanyang pangarap na balang araw magtatag ng sariling mga inisyatibong panlipunan. At ngayon, ang babaeng nagtanim ng binhing iyon ay kasambahay sa sariling bahay niya. Paano ito nangyari? Bakit? Habang gising si Ricardo buong gabi, pinagtatagpi ang kwento, si Carmen naman ay may sariling paglalakbay na hindi niya inaasahan. 3 araw siyang mag-isa sa bahay ng kanyang ina, nakakulong sa dating kwarto. Paulit-ulit niyang binabasa ang makapal na envelope, ang ulat mula sa private investigator. Noong una, inakala niyang mararamdaman niya ang katuwiran, pero habang binabasa niya ang bawat pahina, may nabasag sa loob niya. Hindi manluloko si Teresa, hindi siya umaarte. Buhay ang kanyang ipinaglalaban, isang babaeng nawala na ang lahat, pero hindi kailanman sumuko. Sa 4 araw, hindi na niya kinaya. Tinawagan niya ang kaibigan. Luisa, kailangan kitang makausap. Mahalaga ito. Nagkita sila sa isang tahimik na kafe. Ikinuwento ni Carmen ang lahat, ang alitan nila ni Ricardo, ang kwento ni Teresa, pati na ang ginawang investigasyon. Tahimik si Luisa habang iniikot ang kutsarita sa kanyang cappuccino. Pagkatapos ay tumingin ito sa mata ni Carmen. "Takot ka," kalmadong sabi niya. "Takot saan?" Takot na baka nai-in-love si Ricardo kay Teresa. Bubuka na sana ang bibig ni Carmen pero walang lumabas. "Sa tingin mo totoo?" pabulong niyang tanong. "Hindi ko alam," sagot ni Luisa, "pero sa tingin ko hindi iyon ang totoong issue." "Paano namang hindi iyon ang issue?" "Dahil," sabi ni Luisa, "hindi ka natatakot na maagaw si Ricardo. Natatakot ka na matagal mo na pala siyang nawala at si Teresa lang ang paalala kung sino siya dati." Napatigil si Carmen. "Hindi yun makatwiran." "Makatwiran iyon," bulong ni Luisa. "Kailan kayo huling may pinaglalaban na makabuluhan na hindi tungkol sa pera o imahe?" Tahimik si Carmen dahil wala siyang maisagot. "Si Teresa hindi siya kalaban," patuloy ni Luisa. "Isa siyang salamin at pinipilit kang harapin ang sarili mo. Iyon ang kinatatakutan mo." Hindi na nakaalis sa isipan ni Carmen ang mga salitang iyon. Kinagabihan, mag-isa sa silid panauhin ng kanyang ina, pumayag na rin siyang umiyak. Hindi para kay Ricardo, hindi para kay Teresa, para sa sarili niya. Para sa babaeng naging malamig at malayo, itinago ang sarili sa karangyaan at nakalimutang maramdaman muli. Kinabukasan ng umaga, mag-aalas 7 pa lang, gising na si Ricardo. Hindi siya makatulog, hindi na makapaghintay. Darating si Teresa ng alas 8, pero nakaupo na siya sa kusina, may kape, malalim ang iniisip. Tumunog ang telepono, si Carmen. "Ricardo," sabi nito, "kailangan kitang makausap." "Sige." Nag-hire ako ng private investigator. Muntik na niyang mabitawan ang tasa. "Ginawa mo ano?" "Pinaimbestigahan ko si Teresa. Gusto kong malaman kung sino ba talaga siya." "Carmen, nakakagulat yan." "Ang nakakagulat ay ikaw na ipinagtatanggol ang isang estranghero nang hindi mo alam ang buong katotohanan. Kaya ako na ang naghanap." Magkahalong galit at pagkausisa ang naramdaman ni Ricardo. "At anong nahanap mo?" "Marami," sagot niya, "pero ayoko sa telepono. Pupunta ako diyan." Pinaba ni Carmen ang tawag bago pa siya makapagsalita. Pagkalipas ng 40 minuto, dumating si Carmen. Bit-bit ang makapal na folder, parang ebidensya sa korte. Dire-diretso siya sa dining room. "Umupo ka," utos niya. Umupo si Ricardo, tensyonado. Binuksan ni Carmen ang folder. Teresa Castro, 42 taong gulang. Degree sa literatura mula State University. Masters sa panitikang Brazilian. Propesora sa Maranello College sa loob ng 12 taon. Alam na ito ni Ricardo, pero hinayaan niyang magpatuloy siya.
8 taon na ang nakalilipas, isa siya sa pinakamahusay na guro sa kolehiyo. Maayos ang buhay, magandang kita, matatag, binaliktad ang pahina. At pagkatapos, gumuho ang lahat. Napakabigat ng dibdib ni Ricardo. Ang asawa niya ay negosyanteng pumalpak, tumakas sa bansa, dala ang lahat ng pera, iniwan siyang baon sa utang. Nawalan siya ng bahay, sasakyan, lahat. Napalunok si Ricardo. Dahil sa stress, nagkaroon siya ng mental breakdown. Hindi na siya nakakapasok. Kapag andun siya, umiiyak sa harap ng estudyante. Natanggal siya. Napapikit si Ricardo. Iniisip si Teresa sa ganong kalagayan. Wasak, nawawala, pilit binabalikan ang dignidad. Sinubukan niyang magturo sa ibang eskwelahan pero walang tumanggap. Dahil may record na siya, dahan-dahan nagsara lahat ng pinto. At ang mga anak, mahina niyang tanong. 3, lahat mula sa lalaking iyon. Nawala ang lalaki noong sanggol pa ang bunso. Simula noon, siya lang ang bumuhay sa mga bata. Dahan-dahang isinara ni Carmen ang folder. Ngayon, naiintindihan mo ba kung bakit ako nag-aalala? May pinagdadaanan siyang malalim, problema sa emosyon, sa pera. At pinapasok mo siya sa bahay natin, binigyan ng access sa lahat. Tinitigan siya ni Ricardo, hindi sa galit kundi sa pagkabigo. Hindi mo naiintindihan na niya. Pinasundan mo ang isang babaeng nagsusumikap lang mabuhay. Hindi iyan pag-iingat, iyan ay kalupitan. Kalupitan? Balik ni Carmen. Ingat yon! Pinoprotektahan ko ang pamilya natin. Laban saan, Carmen? Sa isang inang dumaan na sa impyerno pero hindi sumuko? Sa isang babaeng sinuntok ng buhay pero nanatiling nakatayo? Tumayo siya. Alam mo kung anong nakita ko sa folder na yan? Isang mandirigma. Isang babaeng nawalan ng lahat pero hindi sumuko, na tumanggap ng trabahong kasambahay para lang mapakain ang mga anak. Ricardo, at isa pa, tumingin siya sa mga mata ni Carmen. Si Teresa, naging propesora ko sa kolehiyo. Napatigil si Carmen. Tinuruan niya ako 15 taon na ang nakalipas. Isa siya sa pinakamagagaling na propesor na naging guro ko. Sabi ni Ricardo, mahina pero matatag ang boses. At ngayon, nasa bahay ko siya. Naglilinis ng sahig dahil dinurog siya ng buhay. Sigurado ka ba talaga? Tanong ni Carmen. Oo. Nakita ko ang mga lumang litrato. Bumalik ang mga alaala, parang kidlat. Ang mga klase niya, ang passion niya, hinding-hindi ko makakalimutan. Tumayo na rin si Carmen, naka-cross arms, mahigpit. At anong balak mong gawin tungkol diyan? Tutulungan ko siya, sagot ni Ricardo. Tutulungan ko siyang bumangon sa tamang paraan. At ano ba ang tamang paraan? Hindi ko pa alam. Amin yan, pero malalaman ko rin. Biglang tumunog ang doorbell. Lumakad si Ricardo papunta sa pinto. Si Teresa iyon, nakasuot pa rin ng payak na damit, namamaga pa ang mga mata, parang hindi tumigil sa pag-iyak simula kahapon. Magandang umaga po, sir. Mahina niyang bate. Magandang umaga, Teresa, tuloy ka. Pagpasok niya, bigla siyang napahinto nang makita si Carmen sa sala. Mrs. Carmen, tiningnan siya ni Carmen, ngunit hindi na may paghamak kundi may halong pagsisisi, kababaang loob, kahit hiya. Teresa, mahinang sabi ni Carmen, may kailangan akong sabihin sa'yo. Napapanatag si Teresa. Opo, ma'am. Pakiusap, umupo ka. Nag-alinlangan si Teresa pero dahan-dahang naupo sa gilid ng sofa, nakayuko, magkakabit ang mga kamay. Umupo si Ricardo sa tabi niya, tahimik ngunit sumusuporta. Huminga ng malalim si Carmen at naupo sa armchair sa tapat nila. May mga nalaman ako tungkol sa nakaraan mo, panimula niya. Nanlambot ang mukha ni Teresa. Anong klaseng nalaman? Na isa kang propesora, na iniwan ka ng asawa mo, na nawala ang lahat sa iyo at sinubukan mong magsimulang muli pero walang nagbigay ng pagkakataon. Nanginig ang mga kamay ni Teresa. Maari ko pong ipaliwanag. Hindi mo kailangang magpaliwanag, putol ni Carmen. Mas malambot na ang tinig kaysa dati. Ako ang may pagkukulang. Ako ang kailangang humingi ng tawad.
Napatingin si Teresa sa kanya, hindi makapaniwala. Ano po? Hinusgahan kita, tinrato kitang mas mababa sa akin. Ni minsan, hindi ko sinubukang alamin kung sino ka talaga. Napuno agad ng luha ang mga mata ni Teresa. Hindi ko po sinadyang itago ang nakaraan ko, bulong niya. Ayoko lang po na malaman ng iba kung gaano ako bumagsak. Bumagsak? Sabi ni Ricardo, matatag ang tinig. Teresa, hindi iyon pagbagsak, iyon ay paglaban. Isa akong respetadong propesora noon, umiiyak niyang sabi. Ngayon, naglilinis ako ng sahig, para bang kabiguan niyon, sir? Hindi, sagot ni Ricardo. Iyon ay dangal. Ginawa mo ang lahat para mabuhay ang mga anak mo. Hindi iyon kabiguan, iyon ay katapangan. Tuloy-tuloy ang pag-iyak ni Teresa. Tinakpan niya ang mukha, humagulgol, mga hikbing, galing sa taon ng pananahimik, kahihiyan, at mag-isang pakikipaglaban. Hindi niyo po naiintindihan, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi, nawala ang lahat, bahay, karera, pagkakakilanlan, para bang wala na akong halaga. Lumipat si Carmen mula sa armchair at umupo sa tabi niya. Dahan-dahang inilagay ang kamay sa balikat ni Teresa. Teresa, tingnan mo ako. Nag-alinlangan si Teresa pero tinaas ang kanyang mukha na basang-basa ng luha. Maging totoo tayo, sabi ni Carmen. Malupit ako sa iyo. Napakalamig. Pero ngayon, alam ko na ang totoo. Baka mas matapang at mas matalino ka pa sa akin. Mrs. Carmen. Carmen lang, bulong niya. Pakiusap, tawagin mo akong Carmen. Parang may nabuksang dam sa puso ni Teresa. Lalo siyang umiyak, nilamon ng matinding emosyon. Nahihiya po ako, sabi niya. Nahihiyang makita ako sa ganitong kalagayan. Inabot ni Ricardo ang kanyang kamay. Teresa, naaalala mo pa ba ako? Mahinang tanong niya. Napakunot noo si Teresa. Naalala? Maranello College, Business Administration Batch 2010. Tinuruan mo ako sa Brazilian literature. Namulat ang mga mata ni Teresa habang tinititigan si Ricardo. Ngayon, tunay na tumitingin. Ricardo Soriano, tumango siya, napahawak sa bibig si Teresa, gulat na gulat. Diyos ko, hindi ko po kayo nakilala, nasa klase ko kayo, isang semestre lang. Ikaw ang isa sa mga guro na pinaka-nakaapekto sa akin, sabi ni Ricardo. Binago mo ang pananaw ko sa mundo. Napatawa si Teresa habang umiiyak, hindi makapaniwala. Naalala ko na, ikaw yung laging nasa second row, tahimik, obserbador. Isinulat mo ang essay tungkol kay Machado de Assis. Ako yon, Diyos ko. Hindi ko maunawa ang hindi ko nakita noon. Hindi mo nakita, malumanay na sagot ni Ricardo, dahil masyado kang abalang mabuhay. At doon tuluyang bumigay si Teresa. Umiiyak siya ng mas malakas pa kaysa dati. Nanginginig ang buong katawan. Ilinalabas ang lahat ng sakit at pagod na naipon sa mga taon. Umupo si Ricardo at Carmen sa magkabilang gilid niya, yakap, suporta, hindi bilang amo at katulong, kundi bilang kapwa-tao. Nang tuluyang humupa ang bagyo at dahan-dahang tumigil ang luha, pinunasan ni Teresa ang mukha gamit ang manggas ng damit. Nakakahiya po, nakita niyo ako sa ganitong itsura. Huwag kang mahiya, sabi ni Ricardo. Wala kang dapat ikahiya. Huminga ng malalim si Carmen, saka tiningnan si Teresa sa mata. Teresa, may gusto akong ialok sa'yo. Nagdadalawang isip si Teresa. Anong klaseng alok? Gusto kitang tulungan na makabalik sa pagtuturo. Nanlaki ang mata ni Teresa. Ano po? Guru ka, sabi ni Carmen. Yun ang tunay mong pagkatao. Hindi ka kailanman isinilang para maglinis ng bahay. Malumanay na sabi ni Carmen. Ang lugar mo ay sa loob ng silid-aralan, nagbabago ng mga buhay. Ibinaling ni Teresa ang tingin. Carmen, wala nang eskwelahan ang tatanggap sa akin pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko. Ako ang gagawa ng paraan, sagot ni Carmen, walang pag-aalinlangan. Nanahimik si Teresa, hindi makapaniwala sa narinig. Kumurap siya, pilit iniintindi kung totoo ba ang mga salita. Kilala ko ang mga direktor, coordinators, mga dean, dagdag ni Carmen.
May koneksyon ako sa larangan ng edukasyon. Kung gusto mong magkaroon ng pangalawang pagkakataon, gagamitin ko lahat ng koneksyon ko para tulungan ka. Nanginginig ang boses ni Teresa. Pero bakit? Bakit ka aabot ng ganito o para sa akin? Inabot ni Carmen ang mga kamay niya. Dahil karapat-dapat ka at dahil kailangan kong itama ang mali. Tahimik na pinanood sila ni Ricardo. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakita niyang muli ang Carmen na minahal niya noon. May puso, may malasakit, may paninindigan. Pero may isang kondisyon, dagdag ni Carmen, banayad ang tinig. Natahimik muli si Teresa. Kailangan mong tanggapin ang tulong namin. Hayaan mong suportahan ka namin hanggang tuluyan kang makatayo muli. Walang hiya, walang guilt, tiwala lang. Tumingin si Teresa sa kanilang dalawa kay Ricardo na dating estudyante ngunit ngayon ay haligi ng suporta at kay Carmen na dating kaaway ngunit ngayoy kaalyado. At sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, pinayagan niyang maniwala. Baka hindi kailangang ganito kahirap ang buhay magpakailanman. Baka pwedeng maging magaan, baka pwedeng maging maganda. 2 linggo ang lumipas mula sa araw na iyon, nagbago ang lahat. Hindi nakasambahay si Teresa. Iginigiit ni Carmen na manatili siya sa mansyon bilang panauhin habang unti-unting binubuo ang kanyang kinabukasan. Noong una, tinanggihan ni Teresa dahil sa hiya, sa pride. Pero hindi siya pinayagan ni Ricardo at Carmen na umatras. Ginawa nilang suite ang guest room para sa kanya lamang. Pati ang kanyang mga anak ay inimbitahan sa bahay. Pagdating nila, nanlaki ang mga mata sa laki at ganda ng paligid. Si Rosemary, ang panganay na 8 taong gulang, buong araw sa library, binubuklat ang mga libro na para bang kayamanang nadiskubre. Si Flora, 6 na taong gulang, ay tuwang-tuwa sa grand piano. Si Juanita na 4 na taong gulang pa lang ay masayang tumatakbo sa hardin, humahabol sa paru-paro. Tahimik na pinanood sila ni Ricardo mula sa hallway at sa wakas nakita niyang huminga si Teresa. Ngumiti. Tunay ng ngiti, magaan buhay, ngunit may isa pang sorpresa si Carmen. Ipinatawag niya si Teresa sa sala isang hapon. May sasabihin ako. Umupo si Teresa halatang kinakabahan. May inappoint akong meeting para sa iyo, nakangiting sabi ni Carmen. Meeting? Tanong ni Teresa nagtataka, kasama ang Dean ng Santana University. Napatigil si Teresa. Santana, pabulong niyang sabi, isa yan sa pinakarespetadong universidad sa lungsod. Alam ko, sagot ni Carmen, at naghahanap sila ng literature professor para sa susunod na semestre. Hindi nila ako tatanggapin, bulong ni Teresa, unti-unting kinakabahan. Hindi pagkatapos ng nangyari sa Maranello, ngumiti si Carmen. Ako na ang bahala, Lunes ng umaga, 10:00. Itinakip ni Teresa ang mga kamay sa mukha. Hindi ko kaya. 8 taon na akong hindi nagturo. Paano kung hindi ko na kaya? Paano kung matulala ako sa harap ng klase? Pumasok si Ricardo. Kaya mo, sabi niya, matatag. Tumingin si Teresa sa kanya, gulat. Paano ka naman nakakasigurado? Dahil nakaupo ako sa klase mo, ikaw ang liwanag ng silid-aralan. Hindi lang trabaho para sa iyo ang pagtuturo, isa kang ipinanganak para gawin iyon. Huminga ng malalim si Teresa. Mahal ko yun noon, pero nawala na sa akin yun. Ang apoy, ang kumpiyansa, wala na. Hindi yun nawala, sabi ni Carmen, umupo sa tabi niya. Ibaon mo lang yun. Ngayon, panahon na para bumangon muli. Tumingin si Teresa sa dalawa, mga taong dati estranghero, ngunit ngayon ay kanlungan. Mas naniniwala pa kayo sa akin kaysa sa sarili ko, mahina niyang sabi. Dahil nakikita namin kung sino ka talaga, sagot ni Ricardo. Hindi kung sino ka ngayon, kundi kung sino ka pa rin sa kabila ng lahat. Pumatak ang luha ni Teresa. Natatakot ako, baka mabigo ako, baka mabigo ko kayo. Hindi mo kami mabibigo, bulong ni Carmen. Kailanman.
Nang linggo, nagpunta si Carmen kasama si Teresa upang mamili ng bagong damit, eleganting blazer, komportabling sapatos, matibay na leather handbag. Paulit-ulit na tumutol si Teresa, masyado raw magastos. "Propesora ka," sabi ni Carmen, nakangiti. Panahon na para magmukha kang isa. Kinagabihan hindi makakain si Teresa. Nakaupo lang siya tahimik, iniikot-ikot ang pagkain sa pinggan. Napansin ng kanyang mga anak. "Ma'am, magiging kamangha-mangha ka," sigaw ni Rosemary, niyakap ang ina. "Ikaw ang pinakamagaling na guro sa mundo." Bahagyang ngumiti si Teresa. "Paano mo naman nasabi yun, anak? Hindi mo pa naman ako nakikitang magturo." "Nakikita kita palagi," masayang sagot ni Rosemary. "Tinuturuan mo ako palagi at lagi kong naiintindihan." Sumali si Flora sa yakap. "Huwag kang matakot, Mami. Kaya mo yan." Kahit si Juanita umakyat sa kandungan ng ina, hinaplos ang pisngi nito. "Ikaw ang pinakamagaling, Mami." At doon bumigay si Teresa. Yumakap siya sa 3 anak at umiyak. Hindi sa lungkot, kundi sa pagluwag ng dibdib, sa pasasalamat, sa pag-asa. Sa unang pagkakataon sa 8 taon, ang bukas ay hindi na kinatatakutan. Ito ay inaasahan. Ito ay isang bagong simula. Lahat ng ginawa ko para sa inyo. Lahat ng ito. Lunes ng umaga, nagising si Teresa bago pa tumunog ang alarm. Nagtagal siya sa ilalim ng shower, hinahayaan ang mainit na tubig na pakalmahin ng kaba. Maingat niyang isinuot ang isa sa bagong suit, sinuklay ang buhok at tumingin sa salamin. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakita niyang muli ang sarili. Pagbaba niya para mag-almusal, naroon na sina Ricardo at Carmen. "Ang ganda mo," sabi ni Carmen, taos-puso ang tono. "Parang ako ulit," tugon ni Teresa habang tinitingnan ang refleksyon niya sa salamin ng hallway. "Matagal ko nang hindi nakita ang sarili ko ng ganito." Si Ricardo ang naghatid sa kanya sa universidad. Tahimik si Teresa sa buong biyahe, puno ng alaala, pagdududa at pag-asa ang isipan. Para bang lahat ng pinagdaanan niya ay nagdala sa kanya sa sandaling ito. Pagtapat sa campus, bumaba siya ng sasakyan at tumayo sa harap ng gusali. Mabigat ang mga paa niya. Hindi pantay ang kanyang paghinga. "Hindi ko alam kung kaya kong pumasok," bulong niya. Dahan-dahang ipinatong ni Ricardo ang kamay sa kanyang balikat. "Kaya mo, huminga ka at alalahanin mo kung sino ka." Pumikit siya, huminga ng malalim at pumasok. Isang sekretarya ang sumalubong at inihatid siya sa opisina ng dean. Habang naglalakad sa mahabang pasilyo, lalo lang lumalakas ang tibok ng puso niya. Pagpasok sa opisina, tumayo ang isang lalaking may edad, mga nasa 60, puti ang buhok, may salamin na nakabitin sa leeg. "Propesora Teresa Castro, ikinagagalak ko po." "Ikinagagalak ko rin po, Dr. Eduardo," sagot niya, pinipilit ngumiti. "Pakiupo," aniya sabay turo sa silya sa harap ng mesa. "Maging komportable ka." Kinuha niya ang folder sa mesa. "Nabasa ko ang resume mo, kahanga-hanga." "Salamat po," mahina niyang tugon. 12 taon sa Maranello University, ilang parangal, na ilathalang mga papel akademiko, 3 aklat sa metodolohiya ng pagtuturo, isa kang alamat. Tumango si Teresa, hindi alam kung ano ang isasagot. Pero, patuloy niya, "may 8 taon na puwang sa kasaysayan ng iyong karera. Maari mo ba akong kwentuhan?" Huminga ng malalim si Teresa. Ito na ang sandali. Pwede niyang pagandahin ng kwento o harapin ito ng buong tapang. Pinili niya ang katapangan. 8 taon na ang nakalilipas, gumuho ang aking pamilya. Iniwan ako ng asawa ko, dala ang lahat. Ang ipon, ang bahay, ang lahat. Naiwan ako na may 3 anak at malaking utang. Tahimik na nakinig si Dr. Eduardo. "Nagkaroon ako ng emotional breakdown. Hindi ko na kaya magturo. Tama lang na tinanggal ako. Sinubukan kong maghanap ng trabaho pero walang tumanggap. Parang naging invisible ako." Nanginginig ang boses niya. "Tinanggap ko kung anong trabaho ang meron. Sa huli, naging kasambahay ako. Yun lang ang paraan para mapakain ko ang mga anak ko."
Tumahimik ang silid. Inaasahan niyang ma-reject. Isang magalang na ngiti, isang salamat pero hindi. Pero hindi iyon ang nangyari. Lumapit si Dr. Eduardo. Pwede ba kitang tawaging Teresa? Opo. Alam mo ba kung ano ang pinahahalagahan ko sa isang guro? Umiling si Teresa. Katapatan at tibay ng loob. Inalis niya ang salamin, pinunasan gamit ang laylayan ng polo. Kahit sino kayang magturo kapag maayos ang lahat. Pero ang bumalik sa silid-aralan pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo, iba na yan. Iyan ang tunay na lakas, naluha si Teresa. Nabasa ko ang mga isinulat mo, patuloy niya. Ang mga papel mo tungkol sa marginalized literature ay ginagamit pa rin hanggang ngayon. At ang mga libro mo, ginagamit pa rin sa mga kurso ng ibang eskwelahan. Talaga? Bulong niya, hindi makapaniwala. Oo, Teresa, malaki ang naging ambag mo sa edukasyon ng bansa at magiging karangalan ko kung babalik ka sa pagtuturo. Nanginig ang mga kamay ni Teresa. Hindi ko po alam kung magaling pa ako. Tumayo si Dr. Eduardo, lumapit sa bintana. 15 taon na ang nakaraan na wala ang asawa ko. Halos lamunin ako ng lungkot. Halos magbitiw na ako bilang akademiko, nagulat si Teresa. Pero may nagsabi sa akin, Eduardo, hindi ikaw ang nangyari sa'yo. Ikaw ang ginagawa mo pagkatapos nyon. Humarap siya kay Teresa. Hindi ka ang pagkawasak. Hindi ka ang katahimikan ng 8 taon. Ikaw ang babaeng naglinis ng sahig para mabuhay ang mga anak na tumayo sa kabila ng pagsasara ng lahat ng pinto. Umiyak na si Teresa. Gusto kita dito, Teresa, hindi sa kabila ng kwento mo, kundi dahil dito. Dahil ang bit-bit mong karanasan ay hindi matututunan sa kahit anong libro. Ngumiti siya. Ikaw ang buhay. Dr. Eduardo, nasa iyo ang trabaho kung gugustuhin mo. 3 klase kada linggo, contemporary Brazilian literature. Buong sahod ayon sa iyong karanasan. Magsisimula ka sa susunod na buwan. Hindi makapagsalita si Teresa. Tumango lamang siya habang bumabaha ang luha sa kanyang pisngi. Ngunit may idinagdag pa si Dr. Eduardo. Banayad, may isang kondisyon lang. Lunes ng umaga nagising si Teresa bago pa tumunog ang alarm. Nagtagal siya sa ilalim ng shower. Hinayaan ang mainit na tubig na pakalmahin ang kanyang kaba. Maingat niyang isinuot ang isa sa bagong suit, sinuklay ang buhok ng maayos at humarap sa salamin. Sa unang pagkakataon, sa maraming taon, nakita niyang muli ang sarili. Pagbaba niya para mag-almusal, naroon na sina Ricardo at Carmen. Ang ganda mo, sabi ni Carmen, taos-puso ang tinig. Parang ako na ulit ito, sagot ni Teresa habang nakatingin sa refleksyon sa hallway mirror. Matagal ko nang hindi nakita ang sarili kong ganito. Si Ricardo ang naghatid sa kanya sa universidad. Tahimik ang biyahe. Maraming iniisip si Teresa, alaala, takot, pag-asa. Para bang ang lahat ng pinagdaanan niya ay umabot sa sandaling ito. Pagdating sa kampus, bumaba siya at tumayo sa harap ng gusali. Mabigat ang mga paa, mabilis ang hinga. Hindi ko yata kaya, bulong niya. Marahang ipinatong ni Ricardo ang kamay sa balikat niya. Kaya mo, huminga ka, alalahanin mo kung sino ka. Pumikit si Teresa, huminga ng malalim at pumasok. Isang sekretarya ang naghatid sa opisina ng dean. Habang naglalakad sa pasilyo, ramdam niyang lumalakas ang tibok ng puso niya. Sa loob ng opisina, tumayo ang isang matandang lalaki. Propesora Teresa Castro, ikinagagalak ko. Ikinagagalak ko rin, Dr. Eduardo, sagot niya. Pakiupo, Anya. Maging komportable ka. Binuksan niya ang folder. Impresibo ang resume mo. 12 taon sa Maranello, ilang aklat, parangal at mga akademikong papel. Pero may 8 taong patlang. Maari mo bang ikwento kung bakit? Ito na, ang sandaling iyon. Pinili ni Teresa ang katotohanan. Ikinuwento niya ang pag-alis ng asawa, ang pagkakabaon sa utang, ang emosyonal na pagbagsak at kung paanong napilitan siyang magtrabaho bilang kasambahay para mapakain ang kanyang mga anak. Tahimik si Dr. Eduardo hanggang sa siya ay nagsalita. Maari ba kitang tawaging Teresa? Opo. Alam mo kung anong pinahahalagahan ko sa isang guro?
Umiling siya. Katapatan at tibay ng loob, kahit sino kayang magturo kapag maayos ang buhay. Pero ang bumalik pagkatapos ng unos, iba yon. At pagkatapos, dahan-dahang lumapit siya sa kanya. Teresa, gusto kita sa universidad na ito, hindi sa kabila ng kwento mo, kundi dahil dito. Ang karanasang dala mo ay hindi matututunan sa libro. Ikaw ay buhay, Dr. Eduardo. Ang posisyon ay sayo kung gusto mo. 3 klase kada linggo. Full salary, simula sa susunod na buwan. Hindi nakapagsalita si Teresa, tumulo ang luha habang tumatango, pero may idinagdag pa si Dr. Eduardo mahinahon. May isang kondisyon lang. Ano po iyon? Tanong niya. Ipangako mong hinding-hindi mo na ikakahiya ang pinagdaanan mo. Hindi ito kahihiyan. Ito ay karangalan. Tumayo si Teresa, inabot ang kanyang kamay ng may kumpiyansa. Pangako! Matatag ang pakikipagkamay ni Dr. Eduardo. Welcome back, Professor. Paglabas niya ng opisina, hindi na siya ang dating Teresa. Hindi na siya ang natatakot na kasambahay. Isa na siyang guro muli, si Profesora Teresa Castro. Sa parking lot naroon sina Ricardo at Carmen. Pagkakita pa lang sa mukha niya, alam na nila. Natanggap ako. Nanginginig ang boses niya. Niyakap siya ni Carmen ng mahigpit. Alam kong kaya mo. Sumama si Ricardo sa yakap. Ipinagmamalaki ka namin. Halos maiyak ang boses. Binuhay niyo po ako, sabi ni Teresa. Totoo. Hinaplos ni Carmen ang mukha niya. Hindi, Teresa. Ikaw ang bumuhay sa sarili mo. Kami lang ang nagpapaalala kung gaano ka kalakas. Sa biyahe pa uwi, nakatingin si Teresa sa bintana. Iba na ang tingin niya sa lungsod. Iba na rin ang tingin niya sa sarili mula sa pagiging isang babaeng palihim na kumakain ng tira. Ngayon muli na siyang guro. Minsan umiikot talaga ang buhay at ang pangalawang pagkakataon dumadating kapag hindi mo inaasahan. Biyernes, bago magsimula ang klase, nagdaos ng hapunan si Carmen. Dumating si Carlos, kapatid ni Ricardo, kasama ang kanyang asawa at anak na si Roberto, isang estudyante ng Business Administration sa Santana University. Tahimik si Teresa habang nagsisilbi gaya ng nakasanayan, pero ramdam niyang tinitingnan siya ni Roberto. May tanong sa mga mata nito pero hindi ito nagsalita. Habang bumabalik siya sa kusina, narinig niya si Carlos na bulong kay Ricardo. Efficient ang katulong mo. Parang bumagsak ang mundo sa kanya. Katulong. Kahit ano pa ang naging siya at ang magiging siya, parang palaging may aninong sumusunod. Hindi niya narinig ang sagot ni Carmen, pero ramdam niyang matatag ang tono nito. Depensa, paliwanag, hindi niya alam. Tumahimik si Roberto, nakatingin pa rin. Dumaan ang weekend. Dumating ang Lunes, ang unang araw ng klase. Nagising si Teresa ng 5:00, halos hindi siya nakatulog. Isinuot ang gray suit na pinili ni Carmen, inayos ang buhok, tumingin sa salamin. Siya pa rin ba ito, si Profesora Teresa Castro? O ang dating babaeng kinakain, ang tira sa dilim? Pumasok si Rosemary. Ma'am, ang ganda mo, bulong niya. Kinakabahan ka? Oo, sagot ni Teresa nanginginig. Hindi mo kailangang kabahan, ikaw ang pinakamagaling. Yumakap si Teresa sa anak, hatid siya ni na Ricardo at Carmen sa campus. Tahimik sa kotse, malamig ang palad, mabilis ang tibok ng puso. Magulo ang isip. Mula sa likod, inabot ni Carmen ang kamay niya. Kaya mo to, bulong nito, para dito ka isinilang. Pagdating, nag-atubili siya, kumapit sa door handle. Hindi ko kaya, bulong niya. Kaya mo, sagot ni Ricardo. Nagawa mo na ito ng 100 beses. Pero 8 taon na ang nakalipas. At kahit ganon, alam kong kaya mo pa rin. Umakyat si Teresa sa 2nd palapag, Contemporary Brazilian Literature, 25 estudyante. Tumingin siya sa loob ng salamin, mga estudyanteng bata, masayahin, abala sa cellphone. Huminga siya ng malalim at binuksan ang pinto. Tumahimik ang silid, lahat na patingin at lumakad siya papunta sa desk. Inilapag ang folder, humarap. Magandang araw, bahagyang nanginginig ang boses. Ako si Teresa Castro.
Ako ang magiging propesor nyo sa panitikang Brazilian ngayong semestre. May ilan na bumati, yung iba tahimik lang. Binuksan niya ang folder at nagsimulang magsalita. Nakatayo si Teresa sa harap ng klase, unti-unting lumalakas ang kanyang boses habang ipinapaliwanag ang kurso. Pinag-usapan niya ang mga akdang tatalakayin, ang mga takdang aralin, at unti-unti bumabalik ang kumpiyansa. Maayos ang lahat. Siguro, baka kaya ko talaga ito, hanggang sa may nagtaas ng kamay sa likod na hanay. Natigilan si Teresa. Si Roberto, pamangkin ni Ricardo, ang binatang nakita niya sa hapunan ng pamilya, mga 20 taong gulang, maayos ang ayos, branded ang suot, at taglay ang kumpiyansang likha ng kayamanan. "Professor, may I ask something?" Sumikip ang sikmura ni Teresa. Alam na niya ang susunod. "Of course," halos pabulong niyang sagot. "Are you the same Teresa who works at my Uncle Ricardo's house?" Tumahimik ang buong silid. Tuloy ni Roberto tila kaswal, "I think I saw you at his place a couple of weeks ago. You were cleaning the living room. Ricardo Soriano is my uncle." Tumigil ang oras, lahat ng mata nakatutok sa kanya, mga titig na puno ng gulat, pagdududa, paghuhusga. Sinubukan ni Teresa magsalita, walang lumabas. "Wait, seriously?" Tanong ng isang estudyante sa unahan. "You used to be a maid?" I... Pautal-utal ni Teresa, naninikip ang lalamunan. "That's wild," bulong ng isang binata sa katabi. "We've got a maid teaching us?" "Does she even know how to teach?" sabi ng isa. "Or did someone get her the job?" Umiikot ang paligid, hindi siya makahinga, malabo ang paningin, namimigat ang dibdib, nanginginig ang mga kamay. "Professor, are you all right?" tanong ng isa mahinahon. Hindi siya ayos. Nagpapanik attack siya. Hawak-hawak ang bag. Nanginginig, umatras siya. "Excuse me, I need a moment." Tumakbo siya palabas. Halos madapa habang binabagtas ang hallway, iniwan ang silid na puno ng katahimikan at bulungan. Bumaba si Teresa ng hagdan na parang wala sa sarili. Punong-puno ng luha ang mata, dumiretso siya palabas sa liwanag ng umaga. Sa parking lot nakita niya ang sasakyan ni Ricardo. Nandyan pa rin siya, nakaabang. Nang makita siya, agad bumaba si Ricardo. "Teresa, anong nangyari?" Bumagsak siya sa bisig nito, humahagulgol. "Hindi ko kaya, akala ko kaya ko pero hindi ko kaya." Lumabas si Carmen mula sa kotse, halatang nag-aalala. "Teresa, anong nangyari?" Isa sa mga estudyante, hindi niya makumpleto ang salita. "Nakilala niya ako. Sinabi niya sa buong klase na dati akong kasambahay sa bahay niyo. Tiningnan nila ako na parang biro. Parang wala akong lugar doon." Hinapit siya ni Ricardo ng mas mahigpit. "May lugar ka ron." "Wala," mariin niyang sagot. "Isa lang akong kasambahay. Hindi ako guro. Hindi na ako yon." "Hindi totoo yan." "Totoo," iyak niya. "Hindi mo naiintindihan. Nawala na yung dating ako. Nawala na si Teresa." Lumapit si Carmen. "Teresa, pakiusap." "Hindi," iling niya. "Mabait kayo. Binibigyan niyo ako ng lahat, pero hindi lahat ng bagay na aayos. May mga bagay na tuluyan nang nasisira." Hinawakan siya ni Ricardo sa balikat, marahan ngunit matatag. "Tumingin ka sa akin." Nagkatinginan sila. Ang mga mata ni Teresa ay namumula, basang-basa, puno ng lungkot at pagkatalo. "Hindi ang silid-aralan ang nagdedetermina ng halaga mo, hindi yung 20 estudyante." "Tama sila," bulong niya, mapait. "Paano ako magtuturo ng literatura kung sarili ko nga hindi ko kayang buuin? Paano ko sila iinspirasyon kung ang buhay ko ay wasak?" "Hindi wasak ang buhay mo," nanginginig ang boses ni Ricardo. "Ito ay patunay, patunay ng katatagan. Lumaban ka. Kahit ilang beses kang sinubok ng buhay, iyan ang lakas, hindi kahinaan." Pero umiling si Teresa. "Uuwi na ako. Hahanap ako ng trabaho bilang kasambahay ulit. Doon ako nababagay." "Hindi lang tayo nababagay kung saan-saan, Teresa," pakiusap ni Ricardo. "Tayo ang lumilikha ng lugar kung saan tayo nababagay." "Pasensya na," bulong niya. "Hindi ko na kaya." Tinalikuran niya sila at naglakad papalayo.
patungo sa kalsada, sa pinakamalapit na bus stop, palayo sa lahat. Sumunod sana si Ricardo pero pinigilan siya ni Carmen, hinawakan ang kanyang braso. "Hayaan mo muna siya." "Ano?" bigla niyang sabi. "Nasasaktan siya, hindi ko siya pwedeng..." "Kailangan niya ng espasyo." Mahina ngunit matatag na sagot ni Carmen. "Kapag hinabol natin siya ngayon, baka lalo lang siyang masaktan." Tumayo si Ricardo, hindi alam ang gagawin, nakapamewang, nanatiling nakatingin habang unti-unting nawala si Teresa sa likod ng kanto. Habang nangyayari ito, may hindi inaasahang bagay na nagaganap sa loob ng classroom. Tumayo si Evelyn, isang tahimik na estudyante na hindi nagsalita kanina. "Nakakadiri kayong lahat, aniya, matapang." "Ano raw?" tanong ng estudyanteng nagturo kay Teresa. Nasabi ko, "Nakakadiri kayong lahat." Lahat ng tumawa sa kanya. "Evelyn, kalma lang. Biro lang naman yon." "Biro?" balik niya. "Pinahiya niyo ang guro natin sa unang araw niya. Isang babae na mas marami pang pinagdaanan kaysa sa ating lahat. Pero kasambahay siya dati. At ano ngayon? Sigaw ni Evelyn. Binubura ba nun ang diploma niya, ang karanasan niya, ang pagkatao niya? Tumayo pa ang isa pang estudyante. "Tama si Evelyn, hindi yon nakakatawa, malupit yon." "Guys, chill lang, nabigla lang ako." "Ano ang nakakabigla?" singit ng isa. "Na may taong nagtrabaho para mabuhay na hindi katulad natin na pinalad." "Akala ko lang kasi kakaiba." "Alam mo kung anong kakaiba yung sabat ng isa? Yung isang taong galing sa impyerno may lakas pa ring humarap at magturo." Tumayo si Evelyn at kinuha ang kanyang telepono. Nag-post siya sa social media, isang payak, taos-pusong mensahe. "Ngayong araw umalis sa klase ang aming guro habang umiiyak. Hindi dahil hindi siya kwalipikado, kundi dahil dati siyang kasambahay at may mga estudyanteng naniwalang wala siyang halaga dahil doon. Karapat-dapat siya sa respeto. #RespectProfTeresa. Sa una, ilang likes lang mula sa kaklase, pero kinabukasan, libo-libo na ang notification. Isang student-run news page ang nag-repost. Sumunod pa ang ilan. 2 araw lang, kumalat na sa buong campus ang hashtag. Hindi ito umabot sa national news, pero hindi na rin kailangan. Dahil nagbago na ang lahat, lalo na para kay Teresa. Nakahiga si Teresa, yakap ang kanyang 3 anak. "Please don't cry, Mom," bulong ni Rosemary. "You're the best teacher in the world." "Hindi na ako guro," sagot niya, wasak ang loob. "O pa rin," giit ng bata. "Hindi totoo ang sinasabi ng masasama. Di ba sabi mo sa amin, huwag sumuko kapag mahirap?" Sabi ni Laura sabay yakap. Napangiti si Teresa kahit lumuluha. "Alam ko, pero minsan sobrang hirap lang." Biglang tumunog ang cellphone niya at muli, mga mensahe. Hindi pamilyar ang mga pangalan. Mga salitang puno ng paggalang, suporta, pagpupugay. #, Respect Professor Teresa. Binuksan niya ang post ni Evelyn. Viral. Ang guro na bumangon matapos madapa, mas karapat-dapat sa respeto kaysa sa kahit sino. Ang pagiging kasambahay ay hindi kahiya-hiya. Ang manghamak ng nagtatrabaho para mabuhay, yun ang kahiya-hiya. "Sana siya ang guro ko," tumawag si Ricardo. "Teresa, nakita mo na ba?" "Oo, nakikita ko na ngayon. Buong campus, kampi sa'yo. Nasa likod mo sila. Gusto ka nilang bumalik." Tumingin si Teresa sa kanyang mga anak. Puno ng pag-asa ang mga mata. "Sige," bulong niya. "Babalik ako." Kinabukasan, nagiba na si Teresa. Tahimik siya, matatag, handa. "Salamat," niya kina Ricardo at Carmen. "Salamat sa hindi pagsuko sa akin." Pagdating nila sa university, hindi niya inaasahan ng eksena, isang pulutong ng mga estudyante. May hawak na mga karatula. "Welcome back, Professor Teresa. Dignity has no job title. We want to learn from you." Lumapit si Evelyn. "Ma'am, sorry po, mali kami. Nandito kami para ipakita na ginagalang ka namin." "Salamat," luha ang sagot ni Teresa. "Wala kayong ideya kung anong ibig sabihin nito para sa akin." Pagpasok niya sa classroom, lahat ng estudyante tumayo at pumalakpak. Unang-una si Evelyn, sunod-sunod ang iba. Palakpak na puno ng paggalang. Lumapit ang estudyanteng unang nagtanong.
Ma'am, sorry po. Wala po akong isip. Ngayon ko lang naintindihan. Pinapatawad kita, malumanay niyang sagot. Pero sana naiintindihan mo na kung bakit ito mahalaga. Naiintindihan ko po. Pangako, tumayo si Teresa sa harapan ng klase. Kahapon, umalis akong umiiyak dahil nahihiya ako sa kwento ko, sa mga panahong naging kasambahay ako, sa pagkakalayo ko sa dati kong sarili. Tahimik ang lahat, pero ngayon bumalik ako dahil na-realize ko ang kwento ko ay hindi pasanin. Ito ay tagumpay. Lumapit siya sa mga estudyante. Oo, propesor ako. May mga librong naisulat, artikulo, lektura, pero ang pinakamalalalim kong aral, dumating nang mawalan ako ng lahat. Ano pong ibig sabihin niyo, ma'am? Tanong ng isa. Kapag may kaginhawaan ka, madali lang magsalita tungkol sa kahirapan. Pero kapag ikaw mismo ang nakaranas, doon nabubuhay ang literatura. Bumalik siya sa unahan. Oo, naglaba ako, naghugas ng pinggan, kumain ng tira, at sa bawat sandali may natutunan ako na hindi itinuturo ng eskwela. Ano pong natutunan niyo? Tanong pa ng isa. Ito, ang dignidad ay hindi nasusukat sa trabaho, kundi sa kung paano mo dala ang sarili mo. Ang respeto ay hindi nakukuha sa titulo, kundi sa malasakit, at ang pinakadakilang yaman ay ang mga taong naniniwala sa iyo kapag hindi mo na kayang maniwala sa sarili mo. Tumayo ang isang estudyante sa likod. Ma'am, sa totoo lang, kayo na ang pinakamakapangyarihang guro na nakilala ko at hindi pa nga nagsisimula ang klase. Pumalakpak ang buong klase, malakas, taos puso, nakagagamot. Ngumiti si Teresa, hindi na nanginginig ang boses. Salamat. Ngayon, simulan na natin ang tunay na aralin. Nagbabayad kayo para sa edukasyon at ibibigay ko sa inyo ang lahat ng meron ako. At sa loob ng 2 oras, nagturo siya na may apoy. Ang bawat kwento isinabuhay, ang bawat tula isinalin sa karanasan, ang bawat estudyante nakinig, lumapit, natuto, at sa pagtatapos ng klase, walang gustong umalis. At si Teresa, nakatayo sa unahan, nakatingin sa pisara, sa wakas ay naramdaman ang hindi na niya naramdaman sa matagal na panahon. Nasa tahanan na siya,